Malaking biyayang maituturing ang pagkakaroon ng mga anak. Hindi ito ang tinatamasa ng isang pamilya sa Camarines Norte. Triplets ang kanilang bagong silang na mga sanggol, pero triple rin daw ang kanilang kalbaryo. Dito sila naninirahan sa barangay Alawihaw sa Daet, Camarines Norte. Parang barong-barong baga, yung parang pinagtagpi-tagping niyog, pati bubong niyog. Kakaawa, parang kulungan ng hayop, walang permanenteng tulugan, higaan. Pagka umuulan, umiinit, nasisinaga sila at nauulanan sila. Naabutan ng aming team ang 3 bata na naglalaro. Ngayon, meron na itong banig. Ay, mahiga na siya, tahanap pandidi. Kwento ng ina ng triplets na si Irene. Ang nagsisilbing crib ng mga bata, dati raw tulugan nilang mag-asawa. Tabi-tabi rin kung matulog sa papag. Ang ama ng triplets na si Ray, ang nakaisip na gawin na lang crib ang dati nilang tulugan. Bilang proteksyon sa mga bata, nilagyan niya ito ng harang na gawa naman sa kawayan. Magkakamukha man, ngayon pa lang nakikitaan na ang 3 bata ng kanya-kanyang katangian. Sige lang kangiti. Si Andrew, ang panganay sa triplets, pinakamalaki sa kanilang 3, bibo at palangiti raw. Hilig ilagay ang kanyang hintuturo sa gilid ng kanyang ilong. Si Brian, ang pangalawa, iyakin daw kapag naaalimpungatan daw ito at hindi nakikita ang kanilang ina. Bigla na lang aatungal. Ang bunso na si Christian, antukin daw, hilig matulog. Taong 2014 nung nalaman ni Irene na nagdadalang tao siya sa ika-4 na pagkakataon. Kapansin-pansin daw noon na malaki ang kanyang tiyan, pero dahil kapos sa pera, hindi raw siya nakapagpa-ultrasound. Bakit malaki ang tiyan mo? Ay, tapos ninahanap po niya, maayo daw yun ulang bata. Sumagi na lang daw sa kanyang isipan na baka higit sa isa ang laman ng kanyang sinapupunan. Lalo pat ang kanyang mister, may lahi daw na kambal. Kaya nung nanganak si Irene, November 2014, laking gulat niya na triplets o 3 pala ang kanyang dinadala. Pagkalabas lang po ng anak ko, naging 50-50 ang buhay ko. Tapos may sakit pa ako sa puso. Nagulat ako bakit naging 3 yun. Tapos doon po ako nanghina. Kung hindi nakalabas yan, parehas kami mag-ina mamatay. Malusog na isinilang ni Irene ang kanyang mga supling. Buwanan daw kung ipa-check up niya ang mga ito sa health center ng barangay. Pero dahil sa kahirapan, wala raw silang pambili ng vitamins at gatas. Ang sabi ko naman, para mabuhay po sila. Kung anong ipapadidi ko, mabubuhay man po yan. Masikap yung bagas po, okay lang po para mabuhay. Sa kasalukuyan, wala ring trabaho si Ray. Bagamat araw-araw daw itong naghahanap ng sasakahan. Kikiarawan na lang po ako dyan kung saan-saan para magtuloy-tuloy po yung buhay namin na makakuha ng pagkain pong sa araw-araw. Ay, niluluwan. Dahil sa kanilang katayuan sa buhay, na isang kahig, isang tuka, madalas daw na sabay-sabay magkasakit ang triplets. Mahirap po bagang magbuhay, 3 sila. Yung trabaho ko naman po, pa-extra lang. Minsan sinasabihan ko siya, sabi ko, ikaw na lang magbantay ng bata, ako na lang magtrabaho. Ayaw man po niya. Gusto ko magparehas kaming 2. Sa totoo lang, minsan na rin daw sumagi sa mag-asawa na ipaampon ang mga bata. Marami po kayong nag-aampon. Pero ayaw ko na ba pong ibigay. Sabi ko ba, sige ko na lang po. Kahit siksikan sila, basta nandyan sila sa akin para masaya. Yan ang kayamanan ko, mga anak ko. Hanggang naisipan daw nilang lumapit sa isang radio station sa Daet. Nakilala nila ang DJ na si Val.
nakita ko yung 3 anak ni Irene talagang malnourished, kulang sa pagkain. Kaya parang naawa na rin ako sa kanila. Naisipan daw ni Val na i-upload ang litrato ng triplets sa pag-asang baka marami ang tutulong sa kanila. Maraming nag-share, maraming nag-like. Kinabukasan, ang daming nag-add, nagtatanong kung taga saan, saang lugar gusto nilang tumulong, magpadala ng damit, magbigay ng gatas. At meron ngang pag-asa dahil nitong mga nakaraang araw, nagsimula ng bumuhos ang tulong para sa mga bata. Groceries, gatas, vitamins, pati mga damit. Napaayos na rin ang kuryente sa kanilang bahay. Meron ng ilaw at electric fan. Napakasaya pagka nakatulong ka. Parang iba sa pakiramdam. At nitong linggo lang, sa pamamagitan ni Val, nabilhan si Ray ng bagong bisikleta. Kasi gusto niya po magkaroon ng hanap buhay. At ang sabi nga sa akin, ito na po yung kaya niyang gawing o pwedeng gawin na negosyo. Kinabitan nila ito ng 2 balde para sa mga isdang ilalako ni Ray. Nagpapasalamat naman po ako at binilan po ako ni Kuya Bal ng bisikleta para may panghanap buhay po kami. Mula sa mga donasyon, nakabili na rin si Val ng materyales para sa pagpapagawa ng bahay ng pamilya. May mga nag-promise na ipagawa nga itong bahay, yung bubong, lalagyan. Pinatignan naman ng aming team sa isang espesyalista ang triplets. 46. Dito nalaman, Silang tatlo, medyo malaki talaga yung ulo. Meron kami kasing tinatawag na medyo abnormal yung laki ng ulo niya, which is hindi normal sa age nila. Itong dalawa, si Christian at saka si Brian, meron din akong findings na maraming plema. So mukhang may pneumonia pa yung dalawa. utos na rin ng pediatrician ng mga bata. Kailangan pang sumailalim sa iba't ibang medical tests ang triplets. Doon sa workup na sinasabi ko, kailangan natin ng CT scan, cranial CT scan to determine kung may hydrocephalus. Kasi usually, pag malaki ang ulo na ganyan, may tinatawag kaming hydrocephalus eh. Samantala, wala silang kamalay-malay na sa kanilang pag-uwi, marami pang sorpresang naghihintay sa kanila. Grocery supplies mula sa Kapuso Foundation at meron na rin silang bagong mahihigaan. Para sa triplets, isang foldable crib. Wow, baby. May kuna kayo dito. Kaya na itong mga bata ngayon, meron na silang kulungan na di na mahuhulog. Ang MSWD unang daet, may plato rin kayong mabigyan kayo ng itong Lego cart o food cart na kung saan ay pwede kayo magtinda-tinda. Ang NHA o ang National Housing Authority nagpaabot ng 60,000 pesos. Salamat po sa binigay ninyong tulong sa anak ko ng triplex na kuna po para hindi po sila mahulog. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong dahil sa amin at naipagawa po itong bahay at nabigyan po akong panghanap buhay. Ayon sa aming pananaliksik, 1 in a million ang tsansa ng pagkakaroon ng identical triplets. Tripling biyaya, pero para sa isang pamilyang naghihikahos, tripling kalbaryo. Mabuti na lang at marami pa ring mabubuting loob. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.